Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 2. Nagulat si Sabrina, at saglit na natulala. Ang kanyang stepmother ay bahagi ng setup. Ibinalik ko ang lahat. Noong una ay hindi dapat pinapasok ang babaeng iyon sa bahay na ito. Pero ngayon, kinukuha na niya kay Maya ang dapat ay sa kanya lang, excited na sabi ni Brenda Castillo. Parang kasama siya ng ilang tao. Hindi akalain ni Sabrina na masasangkot siya sa isang bagay na napakakulimlim. Tita, sinabi ko sa'yo, na ibigay lahat sa aking mga kamay. Huhubarin ko sa kanya ang lahat ng meron siya. Hindi lang yun ang ginawa ko, kundi pati siya ay nakuha sa unang pagkakataon ng ibang lalaki. Sino ang magpapakasal sa isang babaeng mahirap at hindi inosente? Ang ganitong kombinasyon sa isang babae, ay nagtutulak sa mga lalaki na malayo tulad ng kanluran mula sa silangan, pinuri ni Conrad ang kanyang sarili. Ma, sinabi ko sa iyo na magkaroon ng buong tiwala kay Conrad. Napatunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang maging asawa ko, nahihiyang sabi ni Maya. Maya, congratulations once again, sabi ni Brenda, at narinig ni Sabrina ang tunog ng pagkiklik ng baso. Nakikipag-toast sila sa kanyang pagbagsak. Pinihit niya ang doorknob, at pumasok. Nagulat ang mga bisita nang makita siya, at wala ni isa sa kanila ang gumawa ng anumang ingay sa mga sumunod na segundo. Nakakuyom ang palad ni Sabrina. Ito ay isang pagsasama ng mga magkakasabwat. Nagbalak sila laban sa kanya, at hindi niya namalayang nahulog siya sa kanilang bitag. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga mukha nila. 4 sila sa bilang. Si Brenda at ang kanyang anak na si Maya. Si Conrad at ang kanyang ina na si Sandra Gomez. Ito ang mga taong humila sa kanya sa burak at putik. Ngunit isang araw, muli siyang babangon at babayaran ng bawat isa sa kanila ang ginawa nila sa kanya. Tingnan niyo kung sino ang meron tayo dito, ang asawang nangangalunya. May effort ka pa talagang bumalik dito. Itinapon mo ang huling kahihiyan na natitira mo. Pangungot siya ni Brenda. Tiningnan niya si Sabrina mula ulo hanggang paa. Naglakad siya palapit kay Sabrina, at naglakad paikot sa kanya. Bago siya tumawa ng malakas. Narinig mo naman lahat ng sinabi namin, di ba? Well, I am going to tell you how it all started. Matagal ko nang pinlano ito, kasama ang aking mahal na kaibigang si Sandra Gomez. Tinulungan kami ng kanyang anak na isagawa ang mga plano, kapalit ng pagpapakasal niya kay Maya. Pinilit kita sa kasal para maibalik sa amin ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka ginalaw o ayaw makipagtalik sa iyo ni Conrad. Magiging kay Maya siya, at hindi niya masasayang ang kanyang pagkalalaki sa isang illegitimate na anak na katulad mo. Inorganisa namin ang party para lamang sa layuning ito, at si Conrad ang nagdroga sa iyo. Nakipag-ugnayan ka sa isang lalaki at ang iba ay alam mo ang tungkol dito. Ang bahay na ito ay wala sa hangganan para sa iyo. Ang lahat ng ginawa ko para sa iyo at ang mga taon na pinaunlakan kita, ay ang lahat ng mayroon ka ay mabubuhay sa alaalang iyon, walang pagsisisi na sinabi ni Brenda Castillo. Gustong umiyak ni Sabrina, ngunit pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya magmumukhang mahina sa harap ng mga taong ito kung hindi, siya ay kanilang pagtatawanan at kukutsain. Ano ba ang nagawa ko sa iyo para gawin sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Sabrina. Gusto niyang malaman kung bakit niya ginawa ito. Dahil ba hinati ng kanyang ama ang kayamanan nila ni Maya? Siya ang panganay kung tutuusin, o dahil hindi nagpakasal ang kanyang mga magulang bago siya isilang?
Dahil ikaw ang illegitimate na anak ni Erwin Castillo, sagot ni Brenda at tinitigan siya bago uminom sa kanyang baso. Sabrina, kasal kami ni Conrad Gomez, at masaya kami, sabi ni Maya, at itinaas ang daliri at hinayaan si Sabrina, na makita ang gintong singsing sa kanyang daliri. Congratulations Maya, I wish you both the happiness that you really deserve, sagot ni Sabrina, at nakita niyang dumilat si Conrad. Hindi niya hinihiling ang kabutihan sa kanila, minumura niya sila at naintindihan ni Conrad. Wala siyang masabi sa mga sinabi nito, ngunit alam niyang walang maganda sa kanila ang puso ni Sabrina kundi ang pagganti. Medyo hindi siya komportable sa pakikitungo ni Brenda kay Sabrina, pero sa puntong iyon, hindi na niya maibabalik ang ginawa niya. Itinulak siya ng kanyang ina sa gawaing ito, na may pangako na pagmamay-ari niya ang buong negosyo ng Castillo, kung sakaling mapapangasawa niya, ang lehitimong anak na babae na si Maya. Ano pa ang hinihintay ni Sabrina? Tumalikod siya at umalis. Sa pagbukas niya ng pinto at pagtapak dito, lumingon siya sa likod para tingnan ang bahay, na naglalaman ng mga alaala niya noong bata pa siya. Kung saan dinadala sila ng kanyang ama at si Maya sa kanyang mga hita o balikat, at naglalaro silang parang inang aso at ang kanyang mga tuta. Ngunit ngayon, ang bahay na iyon ay wala sa hangganan para sa kanya mula ngayon. Binitawan niya ang pinto at kusa itong nagsara. Mabilis siyang naglakad palabas ng compound, at ang mga luhang pilit niyang pinipigilan kanina pa, ay para bang pinakawalan nito at walang tigil ang pagdaloy nito sa kanyang pisngi. Gumagala siya sa kalye at hindi alam kung saan pupunta. Naglalakad-lakad siya sa pedestrian, nang makasalubong niya ang kanyang kaibigan sa paaralan noong bata pa siya. Sabrina, tawag ni Rosa at tumakbo para hawakan siya. Noon nakita ni Sabrina na maraming tao ang lumingon at nakatingin sa kanya. At biglang may isang kotseng mabilis na umaandar sa gilid, at ang simoy ng hangin mula sa sasakyan ay nagpasuray-suray kina Sabrina at Rosa. What's wrong with you Sabrina? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Rosa sa kanya at tumingin kay Sabrina. Namamaga ang mukha niya at mukha siyang pagod at nanghihina. Salamat, Rosa, sabi ni Sabrina. Kanina lang sana ay natumbo siya, kung hindi siya hinila ni Rosa palayo sa gitna ng kalsada. Siguro mas maganda kung mamatay na talaga siya. Sasama siya sa kanyang mga magulang, at matatapos na ang kanyang paghihirap. Dapat siya ang namatay, kaysa hilahin siya ni Rosa. Nakarinig siya ng mga bulungan mula sa paligid. Ang ilan ay nang iinsulto sa kanya, at ang iba ay naaawa sa kanya habang sila ay umiling at lumakad palayo. Ang ilan ay naghagis ng mga salita ng pag-iingat sa kanya, habang ang iba ay sumirit lang at umalis. Hinawakan ni Rosa ang kamay niya at dinala siya sa gilid. Saan ka pupunta Sabrina? Tanong ni Rosa. Huling narinig niya, si Sabrina ay nagkaroon ng isang tahimik na kasal, kasama ang isang tiyak na lalaki ilang buwan na ang nakakaraan. Bakit parang miserable siya? Nasaan ang kanyang asawa at kapatid na babae? Siya ay may isang maliit na kapatid na babae, Maya ang pangalan kung maaaring tama ang kanyang natatandaan. Hindi ko alam, sagot ni Sabrina. Wala siyang bahay, wala siyang mapupuntahan. Marahil ay makakahanap siya ng komportableng lugar sa isang sulok ng kalye, upang magpalipas ng gabi. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo alam? Saan ang iyong home address? Tanong ni Rosa. Siya ay kasal at may bahay kasama ang kanyang asawa. Parehas siyang may bahay sa mansyon ng Castillo. Wala akong bahay kahit saan Rosa, ako ay isang palaboy. Siguro mas okay pang iniwan mo ako, para mabangga ng sasakyan na iyon kaysa iligtas ako. Naluluha na sabi ni Sabrina. Naintindihan naman ni Rosa. Nagkaroon ng mga isyu ang kanyang kasal, at hindi na siya makakabalik sa mansyon ng Castillo. Hindi na siya muling nagsalita o nagtanong pa. Pumara siya ng taxi at itinulak si Sabrina sa loob, at sinamahan siya nito sa loob ng sasakyan. Ibinigay niya sa driver ang kanyang address at inihatid siya nito pauwi. Si Rosa ay nakatira kasama ang kanyang ina at kapatid sa kanilang maliit na bahay. Maliit dahil ito ay walang kumpara sa kung saan siya nakatira at lumaki. Nakita ng ina ni Rosa ang kanyang anak na umuwi kasama ang kanyang kaibigan, maraming taon na ang nakalilipas.
Tinanggap niya silang dalawa. Ngunit nang makita ang malungkot na mukha ni Sabrina, hindi na siya nagtanong pa. Pinapasok ng ina at kapatid ni Rosa si Sabrina at inaliw siya. Kumain siya at naligo. Sinabi ng ina ni Rosa na maaari niyang okupahin ang guest room hanggat nananatili siya sa kanilang bahay. Hindi maisip ni Sabrina na makakatanggap siya ng ganoon kagandang hospitality, mula sa isang matandang kaibigan. Napahikbi siya. Ang isang matandang kaibigan ay naging kanyang pamilya, at ang kanyang pamilya ay naging mga matandang kaibigan sa kanya. What an irony. Lumipas ang 2 araw, at medyo napapangiti na si Sabrina sa maliliit na biro ng kapatid ni Rosa. Walang nagtanong kay Sabrina kung ano ang nangyari sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas hanggang sa makalipas ang 4 na araw, at medyo masayahin siya, at malayang nakakausap ang mga ito. Nakareserba pa rin siya ngunit medyo libre sa kasalukuyang pamilya. Tinawag ng ina ni Rosa noong gabing iyon sina Sabrina at Rosa at anak na babae, at tinanong sila kung ano ang nangyari. Natahimik si Rosa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa sarili niya. Natagpuan niya si Sabrina sa isang kalunos-lunos na kalagayan, at isinasaalang-alang kung paano niya sinabi na mas gugustuhin niyang mabangga ng sasakyan, at siya ay mamatay kaysa mabuhay. Iniuwi niya siya ngunit hindi niya alam kung ano ang ikinalungkot niya. Sinulyapan niya si Sabrina, at ang huli ay nagtama ang mga mata sa isa't isa. Napayuko si Sabrina, at muling tumulo ang kanyang mga luha. Nagulat ang nanay ni Rosa, humahagulgul pa rin siya, makalipas ang ilang araw nang maranasan niya ang pangyayari. Nagsisi siyang nagtanong. Dapat ay naghintay pa siya ng ilang araw bago magtanong. Ayaw niyang masaktan siya. You don't have to say anything, Sabrina, if you don't want to. I'm sorry to have asked you in the first place, sabi ng ina ni Rosa at sumuko na nang marinig ang kwento ni Sabrina, nang sumingot ang huli, at ngumiti ng bahagya. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari sa kanya, at kung paano siya napunta sa ospital at sa wakas ay pinirmahan ang mga papeles. Nang marinig ni Rosa at ng kanyang ina ang kanyang kwento, umiling sila. Napaluha pa si Rosa sa kalunos-lunos na kwento ng kaibigan. Paano magiging malupit ang isang tao sa anak ng ibang tao, dahil lang sa anak siya ng asawa niya at hindi sa kanya? Paano ko naging kasalanan na inalis ako ng aking mga magulang sa labas ng kasal? O paano ako masisi sa kawalan ng kakayahan ng aking magulang na pigilan ang kanilang sexual na pagnanasa para sa isa't isa? Ako ang nagdurusa sa kanyang mga gawain at tulad ng isang malisyosong pagsasabwatan upang palayasin ako sa kahihiyan. Kung nangyari ito noong nabubuhay pa ang tatay ko, nahanap ko na sana ang mga paa ko, at hindi ko hinayaang masakyan ako ng estrangherong lalaki. Paliwanag ni Sabrina. Si Rosa at ang kanyang ina ay tahimik sa lahat ng sinabi ni Sabrina, na siya ay nagdusa at inabuso. Ang kanyang arranged marriage ay natapos ng nakakahiya, para bigyang daan ang kanyang stepsister. Ito ay isang malupit na mundo. Saan kaya siya pupunta kung hindi niya ito nabangga noong araw na iyon? No wonder sinabi niyang wala siyang bahay. Tama siya sa kanyang pahayag. Hindi kami ganoon kayaman tulad ng pinanggalingan mo, but be rest assured that you will find a family with us. Manatili dito hanggat gusto mo at hanapin muli ang iyong mga paa. Kailangan mong maging matatag at mabuhay. Ang iyong buhay hindi para sa sino man ngayon kundi sa iyong sarili. Ang pinakamahusay ay darating pa. Mangyaring huwag ilagay sa puso ang kanilang kasamaan, pagsusumamo ng ina ni Rosa. Sa ganoong paraan, nanirahan si Sabrina kasama si Rosa at ang kanyang pamilya sa loob ng 1 buwan at kalahati. Nagpadala si Conrad ng mga tao sa lahat ng dako, upang hanapin si Sabrina. Gusto niyang gantihan siya sa nangyari. Hindi siya napupuot sa kanya o nagbabalak na gumawa ng ganitong kasamaan sa kanya, ngunit sinusunod lamang niya ang manuskrito. Siya ay kumikilos ayon sa script, para lang mag-alok sa kanya para makahanap siya ng mapagkakakitaan. Pero hinanap niya kung saan-saan at wala siyang nakitang bakas ni Sabrina. Hindi rin siya mahanap ng mga tauhan niya at nag-aalala siya sa kanya. Nakagawa ba siya ng anumang nakakapinsala sa kanyang sarili, o siya ay nasa labas ng lungsod? Naging moody siya ng ilang araw. Nagsimulang obserbahan siya ni Maya.
Ano ang mali sa kanyang asawa? Hindi ito ang kanyang usual mode. Bakit parang nag-aalala siya? Ano ang mali sa kanya? Na-miss niya ba si Sabrina? Hindi pwede yon. Medyo hindi niya ito gusto at hindi pa sila naging intimate sa isa't isa. Habang siya ay nasa kanyang pagpapanggap na kasal sa kanyang kapatid na babae, nakikipagtalik na siya kay Conrad. Kahit saan sila ay nagkasalikop at hindi bumitaw sa isa't isa maliban kung ginawa nila ito sa kanilang kasiyahan. Habang ginagawa nila ito, iniisip pa rin niya si Sabrina ang kanyang sarili na maging asawa ni Conrad. Siya ang kanyang asawa sa pangalan ngunit siya ang kanyang kaluluwa at katawan. Nagpasya siyang tanungin si Conrad kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinabi sa kanya na nag-aalala siya dahil nagpadala ang kumpanya ng ilang proposal sa mga kliyente, at wala siyang narinig na anumang feedback mula sa alinman sa mga kliyente. Nagsinungaling siya. Marahan na napabuntong hininga si Maya. Ganun dapat. Alam niyang hindi ito maaaring dahil kay Sabrina. Sinabi niya sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Magpapadala sila ng paalala sa mga kliyenteng iyon, at tingnan kung sasagot sila muli. Umiti si Conrad at sinabing tiwala siya sa kanyang kakayahan. Napakatalino niya. Nakakuha ng trabaho si Rosa para kay Sabrina sa kanilang kumpanya. Siya ay magsisimula sa Lunes ng susunod na linggo at kunin ang kanyang appointment. Ngunit napansin ni Sabrina na late na siya sa buwang iyon para sa kanyang monthly period. It has been 2 weeks already that she's supposed to see her monthly friend at parang may delay. Siya ay walang tulog na gabing nag-iisip tungkol dito, at natatakot na ito ang kanyang pinaghihinalaan. Nang mangyari ang lahat, masyado siyang moody-minded para mag-isip ng contraceptives. Kung binayaran nina Conrad at Maya ang isang lalaki para kunin siya, hindi ba sila magpapayo na gumamit siya ng kondom kahit man lang? Hindi ba sila natakot na ang mga estrangherong lalaki ay maaaring mga tagadala ng STD, at wala rin silang pakialam sa kanyang kaligtasan? Nang pumasok si Rosa sa trabaho, nagpasya siyang lumabas. Nagpunta siya sa malapit na ospital at hiniling na magpa-test ng pregnancy test para sa kanya. Ang panahon ng paghihintay mula sa oras na nakolekta ang kanyang sample hanggang sa oras na lumabas ang resulta, ay ang pinakamatagal na panahon na naghintay si Sabrina, para sa anumang bagay sa kanyang buhay. Bakit napakatagal na mag-test ng isang pregnancy test? May kakayahan ba ang mga taong ito? Tahimik na tanong ni Sabrina. Nang sa wakas ay inimbitahan siya ng doktor sa kanyang opisina, ibinigay niya ang result at nanginginig ang kamay ni Sabrina. Hindi ba siya nagrereklamo kanina, na sobrang tagal nilang iharap sa kanya ang resulta? Ngayon ay nasa kanya na ang resulta at nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin sa kanya ang doktor. Ang mga babaeng biglang pinagpapawisan sa ilalim ng air conditioner kapag nag-aalok sila ng mga resulta ng pregnancy test, ay ang mga nabuntis ng hindi lehitimo. Ano ang nakasulat sa loob ng resulta, doktor? Tanong ni Sabrina. Pinandilatan siya ng doktor at natuwa. Tinanong niya siya kung ano ang nakasulat sa resulta. Miss Castillo, you can check it out, magalang na sagot ng doktor. Takot na binuksan ito ni Sabrina at sinulyapan. Nanginginig ang kamay niya. Noon nalaman ni Sabrina na pinagpapawisan siya. Basang-basa ang blouse niya sa pawis habang hawak niya sa kamay niya ang resulta. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Ito ang kinatatakutan niya. Nakatitig sa kanya ang realidad sa mukha. You are 6 weeks pregnant, ma'am, the doctor stated. Tinitigan siya nito at alam niyang hindi pa ito handa sa pagbubuntis. Imbes na sumagot o magsalita si Sabrina, saglit siyang pumikit, at tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang magandang mukha. Tiningnan siya ng doktor at mula sa pag-aaral ng psikolohiya, alam niyang bitter siya at ang pag-iisip na buntis ay nakadagdag lamang sa kanilang kasalukuyang suliranin. Gusto mo ba ng abortion? Pero kailangang pumirma ang lalaking nakabuntis sa'yo, payo ng doktor. May opsyon pa rin siyang ipalaglag ang mga sanggol. Hindi ko kilala ang lalaki, sabi ni Sabrina. Nagsisi agad siya. Hindi niya dapat ipaalam sa kanya ang nangyari sa kanya. Napapikit ang doktor. This is not part of his job but he seemed concerned about her. Bakit siya naging sukdulan para sa kanya?
Ang mas maraming dahilan kung bakit dapat mong ipalaglag ang pagbubuntis. But I would wish you don't, payo ng doktor. Naawa siya sa ginang. No wonder nanginginig ang kamay niya nang bubuksan na sana niya ang envelope na naglalaman ng resulta. Nagpasalamat si Sabrina sa kanya at sinabing tutulungan niya ito, at kung ano ang sa tingin niya ay makakabuti sa kanya ay gagawin niya. Feel free to reach out to me, sabi ng doktor at inalok sa kanya ang kanyang complimentary card. Nag-aatubili na tinanggap ni Sabrina ang card at umalis. Mabilis siyang pumara ng taxi at umalis. Ayaw niyang may makakita sa kanya sa lugar ng ospital. Ano na ang gagawin niya ngayon? Hindi niya kilala ang lalaking nakabuntis sa kanya, at wala rin siyang sapat na pinansyal para alagaan ang kanyang sarili, at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Nang gabing iyon, tinawagan muli ng doktor si Sabrina, at sinabing gusto niya itong makita sa gabing iyon sa City Restaurant. Nakiusap siya at pumayag si Sabrina na makipagkita sa kanya ng 8 p.m. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Rosa mula sa grocery store at tinawagan niya si Sabrina, palabas ng kanyang silid. Hinikayat niya ito na sumama sa kanya sa grocery store ngunit tumanggi siya. Naiintindihan niya na ayaw niyang makita ang sinumang miyembro ng pamilya Castillo with gayon din ang pamilya Gomez. Magsisimula siya sa trabaho sa susunod na umaga, kaya kailangan nilang pag-usapan kung ano ang magiging itsura ng kanyang unang araw sa trabaho. Nagtatrabaho lang siya sa negosyo ng Castillo. Hindi siya nagtrabaho sa ibang lugar at kailangan niya ng isang taong magsasabi sa kanya kung paano maging isang empleyado. Dinial ni Rosa ang mobile number ni Sabrina at pinatay ito. Naghintay siya ng ilang sandali bago siya nagpasya na mag-check-in sa guest room. Ngunit pumasok si Rosa at hindi nakipagkita kay Sabrina. Naramdaman niyang may hindi tama. Bakit pakiramdam niya ay desyerto ang silid? Lumabas si Sabrina. Bakit hindi siya sumama sa kanya? Well, maghihintay siya hanggang sa bumalik siya. Isang mensahe ang tumunog sa kanyang telepono at tiningnan ito ni Rosa nang makitang mula iyon kay Sabrina. Napatulala siya nang mabasa ang nilalaman ng mensahe. Napasubsob siya sa kama at nagsimulang humagulgol. Bakit hindi siya nagtapat sa kanya bago gumawa ng mga hakbang na kanyang ginawa? Nagrereklamo ba siya tungkol sa pagtanggap sa kanya? Walang problema ang mama at kapatid niya sa pagtira ni Sabrina sa kanila. Bakit niya ginawa ang ginawa niya? Humihikbi si Rosa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na natili sa guest room, ngunit lumabas siya nang marinig niyang dumating ang kanyang ina. Nang makita ng ina ni Rosa ang kanyang anak, nagulat siya. Kanina pa umiiyak si Rosa. Anong nangyari sa kanya? Pinuntahan niya ang kanyang anak, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat, at pinilit itong tumingin sa kanyang mukha. Bakit ka humihikbi, Rosa? Pwede mong sabihin sa iyong ina, at pangako ko na tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, pagsuyo ng kanyang ina sa kanya. Hindi siya umimik bagkus ay iniabot niya ang kanyang telepono sa kanyang ina, upang tingnan ang laman ng mensaheng ipinadala ni Sabrina. Kinuha ng ina ni Rosa ang telepono at binasa ang nilalaman ng mensahe. Nagdilim ang kanyang mga mata, at sinulyapan ang kanyang anak. Anong uri ng mensahe ito? At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Connie Maximo of Taiwan, Fielda Liwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna Yu Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianeka Sagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devorah Valdez of Singapore,
Janas Lunhas of Qatar. Jin Zinyu of Riyadh City. Rodover Magallanes of Hong Kong. Fek Cruz. Harna Baduli. Vladimir Casimo. Vilma Sakin. Ellen Juanilo. Eve Tishoy. Zenaida Porter. Maria Luningning Fabre. Jules HL101. Reina Roque. Gemela Dumasil. Jelon Dennis Ruiz. Helen Tambanilo. Mari Lupanerio. Teoni Villariz. Glyceria Salab. Banana Erix. Nympha Tolentino. Alma 1027. Twin Angels TV. Manette Chavez. Dear Lady Love TV. Love Top Secrets. Debbie De La Roca. Madel Fierzas. Jenny Cabanca. Leilani Cordero. Marizel Varona. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.